Ang lalim nila mag-Tagalog. Parang baka need ko ng subtitles. Alam nyo, usually hindi kasi ako umiyak sa mga... Gago, kawawa naman siya! Girl, nasa kabanata 3 ka pa lang. 안녕하세요. 조언니당. So for today's video, I'm gonna be watching Maria Clara at Ibarra kasi maraming nag-request. Never ko pa napanood yung Maria Clara at Ibarra. Bakit ang dami kong at? Maria Clara at Ibarra. 105 episodes? Cute ng title. Maria Clara but make it Gen Z. Wow. Before that, siguro kailangan ko po muna sabihin. Sa mga hindi po nakakaalam, charot. Lahat ng Pilipino siguro alam ang Maria Clara at Ibarra. Basically, Maria Clara and Ibarra are the two main characters from this novel by Jose Rizal, who is a national hero of the Philippines. The novel is called No Limitang Here and El Filibusterismo, but this is based on No Limitang Here, which is the first book. Paano ko ba i-summarize ang No Limitang Here? Parang limot-limot ko ng aking high school and college lessons. It's a really good novel that represents the society of the Philippines back before when they were still under the colonization of the Spaniards. And nalaman ko to sa PI 100, which is a class about Rizal. There's a law called Rizal Law, I think, that requires the Philippine educational system to integrate Rizal's life and his works, specifically No Limitang Here and El Filibusterismo, to be taught. It installs nationalism, and it's still pretty relevant to this day. Super excited ako manood ng Maria Clara at Ibarra kasi I've always been a big fan of historical dramas made into modern. Like, meron siyang modern twist. Simulan po natin episode 1 of Maria Clara at Ibarra. No Limitang Here. Barbie. Oh. Huh? Hindi ba siya si Maria Clara? Hindi siya si Maria. Akala ko siya si Maria Clara. Hindi pala. Sino yun? Nakikilala ko po ang babae. Singlekit ng birhen, siya po ang binibini na kung tawagin nila ay si Maria Clara. Oh my God, ang lalim ng Tagalog. Oh my gosh, kinikilabutan ako. Sa isang epilogo kung saan isinasalaysay ang mga naganap sa mga panglawa. Libro lang! Oh my gosh! Noong ika-19. Nasa klase siya. Maria Clara Infante. Maria Clara pangalan niya. Parang di pa ako nakaranas na naghahabol ng prof ng ganyan. Parang, Sir! Sir, sandali lang! Nursing student ba siya? Ba't siya Hala, nawala yung prof mo, girl! Magic yarn? Saan niya nakuha yung clay? Sa Clara? Ganon? Na girl, tinakbuhan ka. Ikaw tuloy magbabayad. Basta yung bill nila ha, iaawas sa'yo. Ang hirap naman, working student kasi siya. Wala day eh, mga HL tayo eh. Hampas lupa talaga, no? Lalo ka na. Lalo ka na, putik! Alam mo, ALP ka na day. As in, alipin. Ito talaga yung mga true friends. Bawal to i-joke sa mga close friends lang eh. Sa mga besties lang. Huwag mong sabihin yung pamilya nila. Yung tatay ba to? Yung tito. Nasaan yung tatay na rin?
Grabe, ang bigat naman ng ano. Nag-away ba si mama at ang papa mo? Half-brother lang niya to? Opo. Grabe, nararamdaman ko yung hirap niya. Parang panganay struggles. Pwede ko bang makausap si papa? Papa? Buhay pa yung papa niya? Wednesday. Sige, akong bahala akong magsabi ha. Sobrang yaman ata ng tatay na rin. Sir, 12K daw po. May iba ba siyang pamilya? Tulad natin. Hindi ko mahal ang mama mo. Oh my God. Lasing kami. Alam mo na yun. Ipilan mo ang bibig mo. Iha, halika, kain ka muna rito. Ay, hindi. Okay na po. Busog po ako. Thank po. Oh my God. Gago, kawawa naman siya. Oh my God, girl. Huwag ka umiyak. Charot, sige. Iyak ka lang dyan. Iyak ka lang. 어떡해, 불쌍해. Elias! Ma, okay na po. Huwag niyo nang pagalitan. Oh my God. Siya nagsumbong Elias yung pangalan ng kapatid niya. Alam ko na. Gusto mo kong mag-G? Or gagraduate? I-chat GPT mo yan. I-chat GPT mo. CR mo na ako, okay? Bye. Charot. Plagiarism pa rin ba kahit chat GPT? Sobrang okay ako sa ibang subjects ko. Dito lang naman ako hirap eh. Alam mo, felt naman. Meron talagang Isang minor back subject. GE subject na feeling major. Bakit nga ba Maria Clara ang pinangalan mo sa akin? Sa totoo lang, boomer na boomer. Kasi nga, di ba, yun ang gusto ng lola mo. Di ba nga, ang kapatid mo, Elias. O lalayo pa ba tayo? Ako nga, Narcisa eh. Di ba, ipinangalan dun sa nabaliw. May meaning ba yung pangalan nila? Sana yung meaning ng sisa hanggang ano lang pagmamahal sa anak, hindi yung naloka-loka. Amak na, Lord. Sawa na ako sa ganitong buhay. Tama na. Oh my God. 어떡해. Girl, nasa kabanata 3 ka pa lang. Kailangan mo na basahin. Okay, magbabasa pa pala siya. Kala ko malutulog na siya. Tita, nawala na yung anak nyo. Asan yung batang yun? Maria Clara! Paano siya gagraduate? Sino yun? Madre Mia! Maria Clara? Sino ka? Ikaw ang dapat ko tanongin, mujer. Sino ka at bakit nandito ka sa aking silid? Ang galing, may pagkaiba pala sa pananalita nila. So, yun. Tapos na po ang episode 1. And, di pa natin nakikita yung No Limit Tangere na setting. Ang ganda. Tsaka feeling ko, mahirap panoorin to kasi first, base pa lang dun sa pananalita ni No Limit Tangere, Maria Clara, yung hindi si Clay. Ang lalim nila mag-Tagalog. Parang baka need ko ng subtitles. Mahirapan din ako kasi nakakaiyak pala to.
Sobrang relatable kasi yung struggles ni Clay kasi, alam nyo, usually hindi kasi ako umiyak sa mga love stories, like, nag-break, ganun. Kasi hindi ako makarelate. Pero kapag yung mga ganyang struggles na panganay siya, na babae, tapos, ang laki talaga ng effect sa akin kapag, like, pamilya yung issue. Oh my God, naiyak pa rin ako ngayon. So far, I love the taste of the show. I love the characters. Like, sobrang well-written nila. And the production is so good as well. Yung shots, yung editing, yung CGI, ang ganda lahat. Ang ganda niya, ang ganda niya. Ang hirap lang, ang daming episodes. Bakit ang daming episodes? Ganito ba ang mga teleserye sa sa Pilipinas? Also, si Clay, grabe, sobrang naalala ko yung isa kong friend ko sa kanya kasi nursing student din siya. Medyo pareho din sila ng pangalan. Pareho din sila ng hairstyle. Panganay din siya. Oh my God, lahat na lang. Anyway, ayun lang. Sa mga hindi pa po nanonood, try nyo po yung Maria Clara at Ibarra. Yan lang. Bye!